Nakakita na ba mo in anay kabaga nga notebook? Kung wala magaling mo kakita, pues karon ako na ipaglanto ninyo kung giunsan ako na pagama. Oh. Una, tinanggal ko muna yung tali. Siyempre, kailangan mo nang tanggalin yung tali para makakuha ka ng maraming yung walang masulat. Sa paggawa niyan, kailangan talaga taas yung pasensya mo. At nang matapos na ako, sinimulan ko ng tahiin yung mga naipon ko na walang sulat. Siyempre, sa paggawa niyan, sa pagtahi, gumamit ako ng walis, tingting, para mapasok ko yung yarn sa butas. At pinapakita ko sa inyo kung ang ganyan talaga kakapal yung kwaderno na nagawa ko. O, tingnan mo, kapal, diba? Saan ka nakikita ng ganyan kakapal? Sobra din siya 100, oh. Kaya sa paggawa niyan, kailangan mong paghirapan talaga. Dapat mataas yung pasensya mo. Baga kayo na, baga. Bughang bago. At kailangan mong tiisin yung mga sakit na iniinda mo. Kagaya na yan, sumasakit na talaga yung kamay ko sa paggawa, sa pagtahi, pero tiniis ko lang para lang makagawa ako ng makakapal na kwaderno. At nang malapit nang matapos, ay biglang sumigla yung puso ko dahil in fairness, sa kabila ng pinaghirapan ko ay nakagawa ako ng kanyan kakapal na notebook. At sa mga mami dyan na gustong makapagtipid, kaya gayahin nyo yung ginawa ko. Tipid tips, ang video na to ginawa ko para may mga idea yung mga mamis na gusto nilang makatipid, lalo na sa mga panahon ngayon. As mga bilihin ngayon, napakamahal na talaga, wala nang mura. Kaya nagpapasalamat ako na naisipan kong i-recycle yung mga kwaderno ko na ginamit ko pa nung first semester, at ngayon magsisikan semester na. Gusto ko sana bumili ng bago, kaya lang kulang kapos ako sa budget, kaya naisipan kong i-recycle yung mga gamit ko, yung natitira kong kwaderno na hindi nasulatan, kaya ni-recycle ko na lang. As you can see, worth it naman talaga. Salamat, yun lang po.